Medyo ilang beses na natin ito narinig. Itong forgetting what is behind. Sabi daw, tingin na tayo sa harap. Ang title ng message ko ngayong gabi is Pressing On. Ito is according to Paul. First, sa verse 12, may kita natin na sabi na, meron ang first point na, ay sa verse 12, sige. That I have already obtained all that is, or have already been made perfect. Sinasabi din ni Paul is, hindi pa siya perfect. Wala pa siya masyado nagagawa, hindi pa kompleto yung nagagawa niya. Kaya first point natin is dissatisfaction. Most Christians, akala nila ang end ng Christianity is, safe na ako. Tapos na. Okay na. Wala na akong gagawin, safe na ako eh. Pwede na ako maupo, hihintayin ko na yung second coming ni Christ. Okay na, diretso naman ako dun eh. But, sinasabi dito ni Paul is, magkaroon tayo ng dissatisfaction, maging discontent tayo, maging unsatisfied tayo. Like, di ba, sa business, ang usually naglalago na business is yung mga hindi satisfied sa isang bagay na gusto nilang mag-expand para dumami yung sites nila, maging mas mayaman sila. Paul wants us to be unsatisfied kasi meron tayong goal. Ano ba yung goal natin? Yung goal natin is, gusto ni Paul, maging imitators tayo ni Christ. Kung babasahin natin yung first verses, mauna pang verses dito sa Philippians, gusto niya maging imitators tayo ni Christ. Gusto niya maging conform tayo kay Christ. Ibig sabihin, maging kapareho natin sa Christ. But, itong perfection na ito, kaya ba natin ito sa buhay na ito ngayon? Hindi, di ba? Hindi natin kaya maging as perfect ni Christ. But, ang gusto ni Paul sabihin dito is, we strive. Mag-strive tayo na magkaroon tayo ng maging mataas tayo, magkaroon tayo ng victory in Christ, magkaroon tayo ng joy in the Spirit, tapos magkaroon tayo ng satisfaction na, nagsiserve ako kay God. Yun naman ang gusto ni Paul na makita tayo na as tao, nakita tayo na, niya yan, inutangan ko ng 10,000 pero nakasmile pa din. Yun ang gusto niya, meron tayong joy in the Spirit. Kaya sabi niya, maging dissatisfied tayo sa level natin ngayon. Lagi tayo mag-strive for the better. Huwag tayo maging disillusion. Ginagawa ko, okay na to. Huwag tayo maging disillusion na okay na yung ginagawa natin. Lagi tayo mag-strive for the better, lalo na para kay Christ. Second point is direction. Pakihingan sa verse. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ano bang importance ng direction? Di ba? Sa lahat naman ng ginagawa natin, laging may direction, may goal. O bakit ka pumapasok? Para makapagtrabaho. Bakit ka magtrabaho? Para magkapera. Di ba? Yun naman yun. Lahat ng ginagawa natin is meron tayong tinutunguhan na direction or goal. Dito, di ba? Kaya sinabi ko kanina, ang goal natin is to imitate Christ. Di ano gusto ni Paul na gawin natin? Ang gusto gawin ni Paul, ang gustong pagawin sa atin ni Paul is to move forward. But, meron siya ginagawa is forgetting what is behind. Yun ba ang sinasabi lang na dito is, nilimutin natin yung mga past nating kasalanan, past na natin yung mga masamang nagawa. But, ang gusto sabihin dito ni Paul is, lahat ng mga nangyari past is i-forget mo siya. Huwag tayong mag-linger doon. Ang pag nag-forget ka what is behind, ito nangyayari lang pag yung past natin hindi nag-overshadow. Kaya hindi niya nalalamangan kung ano yung present na dapat natin ginagawa. Kung ano man yung nagawa natin, nagawa tayong magandang bagay. Kunwari, tulad sa Exalting Ministry, nagkaroon pa lang sila ng retreat. Okay naman yung retreat nila. What Paul wants is that, yung retreat na yun, okay naman, di ba yun? But forget about it na. Kasi let's move on. Ano ba ang gagawin natin after the retreat? Diretso naman, next naman natin gagawin. Huwag tayo mag-linger sa kung ano man yung mga nagawa natin. Let's move forward. Next point is determination. So verse 14. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize. Yan, ang gusto ni Paul sabihin is, I press on. Diretso. Ibig sabihin, hindi siya nag-stop. We have three things na kailangan natin pag determine ang isang tao. First, kailangan natin magkaroon ng hope. Di ba pag determine tayo, bakit ka determine? Kasi hope ko na may mangyayari. May mangyayari ng maganda. Tapos pag determine tayo, dapat meron din tayong diligence. Dapat meron tayong steady effort na ginagawa. Kasi kung walang diligence, di walang mangyayari sa determination mo. Lastly,
meron dapat tayong perseverance. Sige-sige lang, maski na may mga distraction, may mga discouragement, may mga difficulties. Ano ba itong application ito sa ating life? Sa first point, hindi satisfaction. Hindi lang naman ito pwedeng i-apply. Pwede naman talaga ito i-apply sa pag-try natin, pag-strive natin, pag-effort natin na maging parehas ni Christ. But pwede rin natin ito i-apply. Most of us, nasa ministries naman tayo. Tapos, bagong-bago, meron tayong mga bagong elders, yung mga bagong deacons, yung mga bagong ministry leaders, officers. Pwede natin ito i-add. Dapat maging dissatisfied tayo sa mga ministry natin. Yung mga nagagawa natin, maski maganda, dissatisfied dapat tayo doon. Dapat ang lagi nasa isip natin, how can I serve God more? The best na ba itong ministry nito? Dapat gagawa tayo ng mas better. Next is direction. Lahat tayo iba-iba naman ng ministry. Iba ministry ko, iba ministry sa akin. Tapos, kaya nga meron exalting, edifying, evangelizing, iba-iba yung ministry nila. Kaya iba-iba rin ang focus nila. Kaya doon sa direction na sinasabi ko dito is, we can apply it na ibang direction nila, kaya mahirap na pag sabihan sila, ito dapat ang gawin nyo. Ikaw, meron kang sariling ministry. You have to set your goal. Di kaya kailangan yung focus mo doon. Don't be distracted. Lastly, same as before, yung determination. Magkaroon tayong hope na si God will do the best and bless us sa ginagawa natin sa ministries natin. Plus diligence din na yung effort natin sa ginagawa ay magkaroon ng may bunga. And perseverance, let us continue to work and serve God amidst difficulties and distraction. Kaya press on, hindi lang press on now. Let us pray. Maraming salamat po Lord sa gabi ito. Nawa po Lord, may natutunan po kami sa inyong message. At nawa, magsimula na po kami mag-move forward po Lord, mag-press on po Lord toward the goal. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.